So, ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil mayroong naka-attend na si Ate Merly. Okay lang po ba tawagin Ate Merly kahit matanda na ako sa'yo? Paggalang. Kasi Kaya yan ate, tawag po yan. Kasi ako, Chuck, matanda ako sa inyo. 72 na po ako. Di ba? Okay. So, Ate Merly, may mga katanungan ako bago tayo magpasimula. Nakapag-Bible study na po ba kayo? Hindi pa. So, thank God na tapat ka. Talagang hindi pa. So, marami akong tanong. Marami akong itatanong para alam ko kung saan ako magtuturo. Kung ano ang papaunawa ko. Tayo po ay Bible study na tinatawag. No? Kaya may Bible. No? So, naniniwala po ba kayo? Ito ang una kong katanungan. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos, Bible, ay galing sa Diyos? Naniniwala po ba kayo? Lalapit lang ako kasi 72. 72, mahina ang pandinig ko. Ha? Tama, di ba? So, ibig sabihin naniniwala ka. Amen. Hindi, marami pong tao na hindi naniniwala sa Bible. Thank God. Kasi, ang katwiran ng mga taong iba, marami na po akong na-encounter. Kasi 34 years na po ako mananampalataya. 27 years na akong pastor. So, kung saan ang probinsya, sa Batangas, sa Baguio, sa Gentry, sa lugar ni Manny Pacquiao, General Santos yun, nakarating po ako doon para mag-Bible study. Marami po akong na-encounter na kapag tinanong ko, naniniwala ba kayo sa Bible? Ang sagot ganito, hindi po. Bakit? Bakit? Ba't hindi ka naniniwala? Gawa lang ng tao yan. Tao lang nagsulat niya. Yun ang kanilang nakita. Sabi ko, hindi ko naman kinukontra dahil ayaw kong debate, ayaw ko yung kukontrahin yung paniniwala niya. Kaya, sa ngayon pa lang, Ate Merly, wala akong karapatang baguhin ang iyong paniniwala. Dahil alam ko, mayroon ka ng pananampalataya. Tama po ba ako? Mayroon ka ng mga paniniwala. Ako po, hindi ko trabaho na baguhin ka. No? Wala akong karapatan. Ang karapatan ko lamang po ay ipaliwanag itong Bible. Itong salita ng Diyos. Ipapaliwanag ko po yan. So, ibabalik ko doon sa nagsabi na hindi ako niniwala, tao lang may gawa niyan. Sabi ko sa kanya, oo, tama ka. Kita mo, hindi ko pinunta. Tama ka, tao lang nagsulat nito. Kaya lang, mababasa po sa Bible na ang nagsulat niyan ay kinasihan ng banal na Espiritu. Ano ang ibig sabihin kinasihan ng banal na Espiritu? Siya ang author. Ang God ang author. Ang God ang nag-utos sa mga tao, sa mga propeta. Kasi yung mga propeta ang nagsulat nitong Bible. Unang-una, si propeta Moses. Ang sinulat ni Moses, Pentateuch, na ang ibig sabihin, from Genesis to Deuteronomy. Deuteronomio. Ano yon? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomio. Yan pong limang yan ang tawag Pentateuch. At ang tawag pa dyan na isa, yan ay batas. Law. Batas. Na ginawa ng Diyos. Naniniwala po ba kayo doon sa 10 Commandments? Ni Moses? 10 utos? So, ganda. Ay, kilala ko to.
Suki. Very good. Kilala ko sa mukha. Hindi mo kilala sa pangalan. Si Dani. Lani po. Lali? Lani. Lani. Merly, Ate Merly, Ate Lani. Okay. Una, Ate Lani, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil kayong dalawa ay naririto. First time po ba ng Bible study? Ate Lani. Good. So, paprangkahin ko kayong dalawa. Makinig lang muna kayo. Ha? Dahil napakalaga pag may bago. Bago rin yung tuturo. Kung baga sa kuwan ba, di ba, grade 1 nag-uumpisa hanggang grade 6. Hindi ko pwedeng ituro sa inyo yung grade 6. Grade 1. Yes, para matutunan natin. No? At least kayo naman nare-revive. No? Malalaman nyo. Okay, so babalik ko doon sa Bible. Mayroon pong nagsasabi na itong Bible ay tao lang ang may gawa. Tama, tao lang. Mayroon pa nga akong joke-joke dyan. Binibiro ko yun. Pagkabisado ko na, ang joke-joke ko, wala nga naman kabayo ang naggawa niya. Hindi marunong magsulat ang kabayo. Diba? Joke-joke lang yun. Okay, so, isinasabi ko na ang banal na kasulatan ay kinasihan ng banal na espiritu. So, sa madaling salita, kaya nasulat ito, ang author, God, ang Diyos ko, ang author. Dahil wala ka kanina, tatanungin din kita, Ate Lani, naniniwala ka ba na ito ay salita ng Diyos, ang Bible? Good. Okay. So, mayroon ako mga katanungan bago tayo mag-umpisa. Ate Lani, Ate Merly, naniniwala ba kayo na mayroong langit? Kaya lang, hindi nyo alam sa Bible kung saan mababasa. Di ba? No. Alam ko kasi, tanungin ko na lang kayo, nagbabasa ba kayo ng Bible? Sa pang-araw. Amen. Hindi. Oh, good. Kaya nakakasiguro ako na hindi nyo alam kung saan nahahanapin ang langit. No? Okay. Ang sabi po, sige, pwede tulungan nyo ako. John 3:3 saka John 3:5. Tulog na lang kayo. Yun na lang ang gagawin nyo. John 3:3. Oo. Sige, John 3:3. Sumagot si Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko nito. Malibang pinanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Sa 5. Sagot naman ng Jesus, tandaan mo ang sinasabi ko nito. Malibang ang isang tao ay pinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Maliwanag. Nagsasabi po ang Bible, total naniniwala naman kayo. Sabi sa English, you cannot enter the kingdom of God unless you be born again. Ano ba yung born again? May anak na po ba kayong dalawa? Oh. Halimbawa ako, example ako anak niyo. Pag sinabi bang born again, babalik pa ako sa tiyan mo para isilang mo ako ulit. At hindi naman mangyayari yan. Oh. Alam po ninyo, ang nagsalita nito si Jesus. Ang sabi niya, kapag kayo ay hindi itinanganak na muli, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Alam niyo po ba yun, Ate Lani? Ano ba yung kaharian ng Diyos? Hindi alam? Ang langit. Yung langit po, yan ang kaharian. Yan nandyan ang kaharian niya. No? Siya ang hari. Siya ang King of Kings. Si Jesus. Naniniwala ba kayo na si Jesus ay Diyos? Amen. Ganon ka rin po. Kayo po ay mga Katoliko. Ano? Amen. Ako rin po ay Katoliko. Dati, Roman Catholic ako. Pero ngayon, Katoliko pa rin ako. Pero ang tawag sa akin, Evangelical Catholic. Kasi bakit Katoliko rin ako? Kasi naniniwala kami sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tatlo. Pero hindi yung tatlo. Kasi ang iba ang sinasabi,
Lalo na si Kibuloy, sasabihin ni Kibuloy. Kaya ngayon, delikado na si Kibuloy. Madaming ring. No, sinasabi niya, tatlo daw ang Diyos natin. Naniniwala ba kayo na tatlo? Diba, tama. Tayo, ang paniwala natin, iisa ang Diyos na mayroong tatlong persona. Ako nga ba? So, hindi tatlo ang Diyos natin. Isa lang. Kasi, maliwanag naman, pakibasa ninyo sa John 10:29, pakibasa, John 10:29, maliwanag na sinasabi, okay, Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi nila maagaw naman sa aking ama. Ako Tante. at ang ama ay isa. si Jesus daw at ang Ama, hindi dalawa, iisa. So, ito po ang pinakamaganda. Yung Father, God the Father, nilalang ang tao, banal, si Adan at Eva. Kaya lang, nagkasala si Adan at Eva. Kaya, naging makasalanan. Yung Diyos Ama, naging puot, nagkaroon siya ng the wrath of God. Yung puot, nagalit ang Diyos sa ginawa nilang kasalanan. Kaya lahat ng lahi ni Adan, makasalanan. Okay. Pero may plan B ang Diyos. At ilan ang plan B ng Diyos, nang nilalang niya si Adan, banal. Ang plan B niya, mabalik tayo sa pagkabanal. May tanong, mailig ako sa tanong. Ate Lani, Ate Mervin, masasabi mo bang ikaw ay banal? Ate Lani? Parang hindi. Parang hindi. Parang hindi yata. At Ate Lani? Parang hindi rin. Hindi sigurado. Hindi ka banal. Parang hindi. May tanong pa uli ako. May tanong pa uli ako. Ate Lani, gusto mo ba sa langit? Amen. O ngayon, ang tanong ko, kung hindi ka banal, hindi ka tatanggapin sa langit. Hindi magpapakabanal po ako. Amen. Tama yan. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, paano mo gagawin ang magpakabanal? Napakabait. Oo, huwag na magkasala. Yeah. Di ba? Huwag na magkasala. Okay, pakibasa ninyo sa Tito 3:5 at Efeso chapter 2, 8 and 9. Maghanap sequence sa 2, 8, 9, Efeso. Yung isa, Tito 3, 5. Para malaman natin. Huwag gumawa ng masama para maging banal. Di ba? Ang tanong ko pa, Paano po yun? Minsan hindi sinasadya, nakakapagsalita. Amen. Diyan tayo papasok. Kasi hindi mo naman, Diyan tayo papasok. kahit naman sinong tao, hindi mo naman masasabi. Kahit ako, pastor na ako. Kaya dapat Oh. kahit anong pag-iingat mo, depende pa lang pag-iingat. Yes. Pero ngayon, Ate Merly, maghihiwa-hiwalay tayo na alam nyo na kung saan ang tumayo. Pagtapos natin. Pakibasa po. Tito 3:5. No, sige. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Diba ang liwanag? Kahit ka gumawa ng mabuti, good works, hindi ka rin maliligtas. Naligtas ka sa pamamagitan ng habag. Ang Diyos kasi ay mahal tayo. Diba? Ang sabi sa John 3:16, gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. So, iyon ang katibayan na mahal na tayo ng Diyos. Naniniwala ba kayo na mahal tayo ng Diyos? Tama, dahil John 3:16. Mayroon pa akong isang tanong. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao ay anak ng Diyos? Ha? Amen. Amen. Pero hindi muna tayo dyan. Pero alam ko ang sagot dyan. Hindi lahat anak.
O, pakibasa para mapatunayan natin. 1 John chapter 3:12. 1 John. Para lang patunayan na hindi lahat anak. 3:12 po. 1 John 3:12. Huwag kayong tumulad kay Cain, na kampo ng Diablo. Pinas lang niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang mga gawa, ngunit matuwid ang mga gawa ng kanyang kapatid. Okay, di ba may anak si Adan at Eva na dalawa, si Abel at Cain. Ang tawag kay Cain, anak ng Diablo. Si Abel, anak ng Diyos. So sa madaling salita, dalawang klase ang tao. May anak ng Diablo, kampo ng Diablo, at mayroon namang anak ng Diyos. So napatunayan natin. Pero lahat tayo nilalang ng Diyos. Nakuha ba? Lahat ng tao nilalang ng Diyos. At lahat ng tao mahal ng Diyos. Diba? Kasama lahat. Mahal. Okay. Diba ang liwaliwanag na sinabi, binasa kanina? You cannot enter the kingdom of God hanggat hindi ka pinapanganak na muli. O, ano ba yung born again? Sa English, born again. Ano bang pagkaunawa ninyo sa born again? Ipanganak na muli. Hindi yung papasok pa sa tiyan, di ba? Sinabi ko na kanina. Ang ibig pong sabihin, born again in spirit. Kasi nung magkasala si Adan, lahat ng nilalang na tao, patay ang espiritu. Bunga ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan, lahat ng tao makasalanan. Pero si Abel, pangatlo sa tao, pang-apat. Kasi panganay si Cain. Si Adan at Eva, Cain ang anak at si Abel. Si Abel po, through faith, dahil naniwala siya sa Diyos Ama, nanampalataya siya, kaya naging righteous, naging holy. Nakuha ba? So nakakita na tayo ngayon na may tao palang banal. Isang tanong, paano naging banal si Abel? Ate Lani, kasasabi ko lang, nanampalataya si Abel sa Diyos. Si Cain, hindi nanampalataya sa Diyos dahil siya ay kampo ng Diablo. Maliwanag na sinasabi. Okay, so si Abel ngayon ay righteous. Pag sinabing righteous, banal. Naniniwala po ba kayo? Matuwid, righteous, banal, walang bahid na kasalanan. Ngayon, tanong naman uli ako sa inyong dalawa. Gusto nyo bang maging banal? Oh. Ano ang gagawin? Nasabi ko. Yun nga po, magbabayad. Magano? Magbabayad. Di ba? Binasa niya kanina. Walang naligtas sa paggawa ng mabuti. Basahin mo uli sa Efeso chapter 2, verse 8 and 9. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya walang maipagmamalaki ang sinuman. Diba? Alam mo, kahit pa puro kabutihan ang gawin mo, hindi ka pa rin mapupunta sa langit. O binasa niya doon, ano raw ang dapat niyong gawin para kayo makarating sa langit? Binasa niya. Manampalataya daw. Ulitin mo ulit. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa paggawa ng mabuti. Di ba sinulat? Nakuha niyo? Kasi, alam ba, bigyan ko kayo ng example. Ako, napakabait, kunyari. Ay, hindi, totoo na. Mabait. Pero wala naman akong Kristo. Hindi naman ako nananampalataya kay Kristo. Hindi ako maliligtas sa mga good works. Nakukuha ba ko eh? Kahit magpakabuti ka, pag wala kang Kristo at hindi ka nanampalataya kay Kristo, you are not saved. Sa impyerno ang tungo. Praktikal, tatanungin ko kayo. Sino-sino ang tutungo sa
impyerno at tutungo sa langit? Practical. Sino ang pupunta sa impyerno? At sino naman itong pupunta sa langit? Hindi na naman tayo kasali. Kasi lagi tayong nagkakasala. Di ba ikaw na may sabi sa'yo? Ikaw na may sabi niya. Hindi po. Hindi po. Hindi nananampalataya. Ganon kasimple. Hindi. Wala sa good works. Wala sa bad works. No? Sa English, pag mananampalataya ka, ang tawag sa iyo, believers. Diba? Pag sa English, hindi ka nananampalataya, anong tawag? Unbelievers. Diba? So, itong believers, saan ang tungo? Amen. Diba? O hindi good works. Believers. Itong unbelievers, hindi nananampalataya kay Kristo. Saan ang tungo? O, ganun lang kasi. Diba? Ang sinasabi sa John 3:18, pakinggan nyo. Ang sinasabi sa John 3:18, ang mga sumasampalataya kay Yesu Kristo ay hindi na hatulang makarusahan. Nananampalataya ka ba kay Kristo? Ate Lani, nandun lang. Hindi na daw tayo hahatulan. Ngayon, nakagawa tayo ng kasalanan. May consequence. Nakuha ko ba? Anong ibig sabihin ng consequence? Pagbabayaran mo yung kasalanan, pero hindi na sa impyerno. Nakuha ba? O halimbawa, pumatay ako, kasalanan yun, di ba? Pagbabayaran ko yun, kulong ako. Pero sa langit pa rin ang tungo ko. Nakuha nyo? Kasi believers ako. Lahat ng believers, sa langit ang tungo, pero hindi exempted ang mga believers na hindi magkasala. Pwede ba kayong dalawa, tatanungin ko, magturo nga kayo ng taong hindi nagkakasala. Lani, yan ang kapaligid mga kasamahan mo sa tindahan. Hindi ba sila nagkakasala? Wala naman yung perfect tao. Tama ka na naman, walang perfecto. So, tayo, kahit hindi tayo perfecto, pag namatay tayo, dahil nanampalataya tayo kay Kristo, mga believers tayo, sa langit ang tungo. Ngayon, yung kasalanang nagagawa natin individual, dito lang sa lupa, parurusahan ka na. Kasi lahat ng kasalanan ay may kabayaran. May consequence. Nakukuha po ba? Pero yung salvation is with assurance. Kaya sabi sa John 3:18, ang sumasampalataya kay Yesu Kristo ay hindi na hahatulang maparusahan. Subalit, di ba, mga basa mo dyan, subalit ang hindi nananampalataya kay Kristo ay hinatulan na. Condemn na. Nakukuha ba? Kaya, dahil kayong dalawa, umaamin kayo sa akin na nananampalataya kay Kristo, saan ang tungo nyo? Siyempre po sa langit. Amen! O ano pa ang idududa nyo? Wala na po. Wala nang duda. Kasi lahat naman tayo nagkakasala. Ako pastor, nagkakasala. Ngayon lang nagalit ako. Ayan to, witness. Pagkapasawa na. Kasi ang pastor, kung akala nyo, pastor, mabait. Di, lalo na ako. Yung ibang pastor, nagkukunyari na mabait. Kunyari lang yun. Nagpipigil lang yun. Ako, pag nagkasala ka sa akin sa harapan ko at maling-mali ka, magagalitan kita. Napagalitan ko. Diba? Kasi maraming pastor na nagbabanal-banalan. Ako, sasabihin ko na sa inyo totoo, ako hindi ako nagbabanal-banalan. Bakit? Ay, tanong na naman. Bakit hindi ako nagbabanal-banalan? Bakit? Kasi, banal na ako eh. Tandaan nyo, yung kabanalan ko, hindi ako ang may gawa. Sino ang may gawa ng kabanalan? Amen. Good, nakikinig. Okay, basahin nyo sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Chapter 5, verse 2 21. Corinthians chapter 5, verse 21. Hindi nakasala
talaga si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya ay tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Matuwid, righteous. Walang kasalanan, banal. Ang liwaliwanag, sinasabi sa Bible na yan, si Jesu Kristo daw ay walang kasalanan, subalit dahil sa inyong dalawa at sa akin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal sa harapan ng Diyos. So, di ba? Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan nila, inako ni Kristo, binayaran ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Di ba? So, may kasalanan ka pa ba? Dahil nanampalataya ka kay Kristo, wala ka ng kasalanan. Inako na ni Kristo eh. So, sinless ka na. Hindi ka na sinful. Hindi ka na makasalanan. Nakukuha ba? Kaya di ba sinabi ko kanina, ako ay banal. Pero hindi ko kayang pabanalin ang sarili ko. Hindi ko kaya. Kahit ikaw, kahit kayo, hindi nyo kaya. Pero, sabi ko naman ngayon, kayong lahat na naririto at ako ay banal. Di ba? Sabi, pinapapaging banal tayo ni Kristo. Oh. Halimbawa, example na lang, may kasalanan ka. Marami. Yung kasalanan mo, ikaw ang makukulong. Inako ko. Huwag niyo na ikulong yan, ako na lang. Ako ang gumawa ng lahat. May kasalanan ka pa ba? Wala na, inako ko na yun. Ako ang magbabayad ng kasalanan mo. Katulad ng ginawa ni Kristo. Si Kristo, inako niya yung kasalanan nating lahat at ang kabayaran ng kamatayan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mababasa po yan sa Roma chapter 6 verse 23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. Tayo dapat ang ipinako sa krus para mabayaran natin. Pero, di ba, ang sabi ko sa inyo kanina, John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Binigay, sinakripisyo, mamamatay sa krus. So, di ba sabi ko sa inyo, maaga pa, kaya hahabaan ko pa. Kasi 1 hour ko rito magturo. Di ba sabi ko sa inyo, kanina, dahil hindi kayo banal, pagtapos ngayong araw na to, banal na kayo. Naniniwala na ba kayo na banal? Di ba? Napakasarap mag-aral ng salita ng Diyos. No? Napakasarap. Ito sila. Kasi dati, ang kaisipan natin, pag namatay na, saka ko malalaman kung saan ang tungo ko. Saka ako huhusgahan. Mali. Ngayon pa lang, buhay pa tayo, alam na natin kung saan ang tungo natin. Pakibasa sa inyo. 1 Timothy chapter 3 verse 15. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Si Ate Lani nandito. Upang kung hindi man ako makarating agad, ay malaman mo kung ano ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia Mali. ng Lady at sa ligaw. Mali. Ano ba yan? Sinabi ko? Timothy? First, 1 Timothy? 2 Timothy. 2 Timothy 3:15. Simula pa sa iyong pagkabata. mula sa pagkabata, Yan. alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa inyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Di ba? Liwaliwan. Kanina hindi nyo alam na ligtas kayo. Hindi nyo alam na sa langit ang tungo. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, simula pa sa iyong pagkabata, ang banal na kasulatan ito. Ang Bible, kaya napakahalaga, ay nagtuturo. Ito raw Bible ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan. Ibig sabihin, hindi ka sa impyerno, kundi sa langit. Salvation, kaligtasan. Ayan, liwa-liwa na. So, hindi sa good works,
Hindi sa mabubuting gawa, no? Ate Merlin, mababago ngayon ang iyong paniniwala. Pero hindi kita pipilitin. Dahil trabaho yan ng Holy Spirit. Di ba sinabi ko kanina? Ibig sabihin mo, kung magbabait ka sa tao, hindi ano. Hindi. Kailangan ng Manampalataya. Kahit anong kabutihan ang gawin mo, ibigay mo na ang buong kayamanan mo sa tao, still, you are not saved. Kasi, no need Christ kung maliligtas ka. Hindi na kailangan si Kristo. Huwag na tayong manampalataya kay Kristo. Nakuha ba? Common sense. Kaya nasa pananampalataya lang. Ang liwaliwag lang. Ang binasa niya kanina sa Efeso chapter 2 verse 8 and 9, hindi tayo naligtas sa mabubuting gawa. Naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesus Kristo. Oh, wala namang problema sa inyong dalawa. Dahil tinanong ko kayo, nananampalataya ka kay Kristo. So you are saved. So, ibig sabihin ko pala kung halimbawa, huwag kang maniwala sa tao. Maniwala ka na lang sa Kanya. Sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Diyan ka maniwala. Yung mga sabi-sabi, Yung mga sabi-sabi ng tao, huwag mong paniwalaan. Pakibasa niyo Colossus chapter 2, verse 8. dapat lagi kang Sa Diyos lang. Eh ako, ito, hindi ko to sabi-sabi. Nasa Bible eh. Di ba? Ako naman po, Ah, ako sige. naman kahit na, ako naman po katoliko. Minsan, Sunday na simba ako, minsan hindi. Pero, nandito naman po siya palagi. Oh, good. So, you are saved. Bago ako matulog, basta Mm. pinatawag ko siya. Ganoon. Pag-gising ko, nagmamagandang Yes, ako. nagpapasalamat ka. Minsan po, kasi ako medyo, isi-share ko lang po sa inyo. Sige. Ako talaga, minsan, yung bagang mahina ang ano ko. Kung ano man yung minsan nakakarinig ako ng hindi maganda, yung mga salita ng Pinapatulan tao, mo. hindi ko po pinapatulan, nasasaktan ako. Good. Di lalong good. Nasasaktan po ako kasi nung pong dati, yung nagmamataray ako, pero sabi ko sa isip ko, ano ang mangyayari sa katarayan? Tama. Di ba? Tama. Kaya ang sabi ko, papanis yung mga nakakaraan, ang sinasabi ko, Diyos na ang bahalang humusga. Tama. Tama ka dyan. Ito totoo po. Totoo Pero yan. sabi ko, kasi sobrang marami na akong naririnig na against sa akin. Ngayon, sabi ko, hindi ako papatuloy sa inyo. Tama. Kasi nagsawa na ako Tama. Nagsawa na po ako iiyak ko na lang. Amen. Di lalong maganda. Sabi ko po, iiyak ko na lang sa Panginoon Diyos. Sabi ko, Lord, Panginoon ko, kayo na po ang bahala sa akin. At doon sa... Palakasin niyo po yung loob ko na Yes. magiging kaya ko ang lahat. Yung mga tao naman na naghuhusga sa akin, hindi na po ako magsasalita. Lord, Amen. sabi ko, kayo na po ang bahala. Yun po yung sinasabi ko. Tama. Alam niyo Opo. ba? Alam niyo po Sa ba? totoo lang. Alam niyo po ba yung patotoo mo? Dalawa na kayo. Ilan din ang Hindi po kasi sinasabi? masyado na minsan yung, sige sabihin na natin may problema, di ba? Wala na silang naitutulong yung iba, di po ba? Kahit naman sino sa atin may problema, di ba? Lahat. Wala nang maitutulong yung ibang tao, hinuhusgahan ka pa. Pareho. Okay Pareho. lang sana, hindi po okay lang sana yung mga maghuhusgang yon, makakatulong, di ba? Oo. Hindi Hindi. po kasi kumbaga dagdag problema pa dagdag bigat pa. Hindi ka nag-iisa. Hindi po, masakit. Dalawa po, kayo. po. Eto, hindi lang nagsasalita. Hindi po talaga po sa ito. Bakit hindi mawala sa mundong ito na yung mga Okay. bad, yung mga Yun ang ayan yung Diablo. Dalawang klase ang tao. Di ba? May kampo ng Diablo at kampo ng Diyos. ayun nga po. Anak ng Diyos at kampo ng Diablo. Kaya nga sinasabi ko nga, Sisirain tayo na itong kampo ng Diablo. ayun nga po, kaya nga sinasabi ko nga, minsan nga po sabi ko, ay demonyo lumas ka sa akin. Kasi baka matalo ako Sabi ko, hindi sa totoo lang, di ba? Sabi ko, demonyo lumas ka sa akin. Minsan ko ginaganyan ko, sabi ko, kung sino ka man bumabagabag sa akin, lumayas ka, hindi kita kailangan. Amen. Hindi kita kailangan. Ang kailangan ko, yung katarungan na manggagaling kay Lord. Ayan, sa totoo po, ganun talaga. Okay, so ibalik natin doon sa sinabi ko, Colossus chapter 2 verse 8.
Mag-iingat kayo upang hindi kayo mabihaw ni Roman sa pamamagitan ng walang kabuluhang kanunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alintunin ng mundo nito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Ang sabi ng Bible, huwag daw tayong maniwala sa mga hearsay, sabi-sabi. Sabi-sabi. Pag sinabing sabi-sabi, halimbawa, bigyan ko kayo example, o pag may patay, huwag kayong magwawalis. Opo. Malas Huwag yan. maliligo sa bahay. Yeah, wala yan sa Bible. Opo, isa ka maliligo. Yan ang hearsay. Mga kapitbahay ka At tapos, mayroon pa. Ito na naman, lalagay dyan ng robot. Kamay. Papasok daw ang swerte. Kaya ako po meron. Oh, nasaan sa Bible yan? Wala po. Oh, ba't tayo maniniwala? Ang sabi, huwag daw tayong maniwala sa Kasi po sabi-sabi. sabi yun ang punso eh. Sabi-sabi nga lang yan. Para mabenta. Sayang lang yung binili mo. Binibili yun. Opo naman. Kasi sabi, nananawagan ka daw ng kapares ko. Nananawagan ka daw ng mga customer, gano'n. Isa pa. Kaya minsan lang mag-ako, wala man natawag eh. Isa pa. Tira mo, kaya nga, ang jackpot, yung pinagbilhan mo, yun ang jackpot. Kaya nga po, di tawag na tawag, sabi ko walang nabili. Tama. Pero ako tatawag, Lord ba? Ayun! Yun ang tama. Hindi po ako talaga. Ako po, hindi ako sinungaling na tao. Oo, amen. Kakaway. Oo. Sabi ko, Diyos ko bakit? Oo, di ba po kakaway? Diyos ko bakit walang nabili? Pupunta ako doon kay ninyo ko. Bakit walang nabili? Mayroon pang isa. Bumili kayo ng prutas pag, ano ba yun, bagong Oo, taon. ako, 13 po. Swertihin ka sa ilang bang piraso yun? 10, 12. Ako pa 13 eh. O, 13. Pero Nabilo. yun talaga kasi sobrang. Totoo ba? Yumamang ka na ba? Hindi nga po eh. Wala nga sa Bible kasi. Kalimutan na po natin yung sabi-sabi. Ang sinasabi. Forget it. Saka Wala yung, yan. yung mga namamatay, di ba, Pastor? Mm. Kung kailan yung namatay, pagdadasal ng araw-araw, pasyensya, pagpupili. Hanggat buhay ka, magpakabait ka. Yes. Kasi pag namatay ka, sentensyado ka na. Wala na. Ipanalangin ka pa naman, panalangin. Ano pa pakan po, hindi ko narinig. Hindi ba pagka yung iba namamatay, pinagdadasal, Opo, opo. nagsisiyensya. Opo. Hanggat nabubuhay ka, magpakabait ka na sa itaas ng Panginoon. Pero Pag namatay na. kahit na mayat maya, mag-usapin, magdasal. Kung sa impyerno. Opo, dahil yun ang tamay ng ano, ng pepino. So, ang ibig sabihin po ni Ate Lini, marami kasi tinatawag natin namatay. Ipagdarasal yan para mapunta sa langit. Opo. Para mapunta. Wala din po yan sa Bible. Ang dapat, ang sabi ni Ate Lini, tayo ngayon, buhay pa. Opo, opo. No? Manampalataya na tayo kay Kristo. Opo. Pag namatay Yun tayo, naman po yung tama talaga. sa langit ang tulong. Kasi pag namatay ka na, wala ka nang alam eh. Oo. Saka sasabihin pa, diba? Ako, yung nanay ko nang mamatay, dahil katoliko ko yun. Opo, No? yan po Mister ko. Oh, ipag-pray daw. Opo, Ang pare. 9 days po. May regular, may special. Ang regular, mababang singil. Pag special, Mahal. mahal, mabilis daw pupunta ng langit. Yun ang paliwanag. Hindi ba sa simbahan gano'n? Oo. Pati sa kasabahan, sabi niya, Opo. Hindi po yan totoo. ordinary o Hindi yan Kung totoo. baga parang palamuti lang sa mata. Dahil ang totoo, itong itinuro ko sa inyo, pag nanampalataya na kayo kay Kristo at namatay tayo, sa langit ang tungo ng Panginoon. Sa langit. Yun. Faith, pananampalataya. Believers. Eh paano po halimbawa yung mga nakapaligid sa buhay mo ng mga bad. Hindi sa impyerno ang ano yan. Wag naman nating husgahan. Wag Opo. naman nating Hindi po. i-judge. Yun nga po, kasi mga marites sila eh. Bahala na ang judge niyan. Tayo, ano na. Kasi pakibasa sa Matthew chapter 7 verse 1. Matthew chapter 7 verse 1. Lakasan. Para maiwasan po yan. Matthew chapter 7 verse 1. Napapasalamat ako dahil nakarinig na kayo. O sige. Matthew chapter 7 verse 1. Sige, pakibasa. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan
sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba, Kaya, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. so napakaliwanag doon. Hindi naman Yan. po ako mahatuloy, nagsabi lang ako. Kaya nga, hindi, kasi sabi mo yung mga marites eh. Opo, Paano sila? alam ko naman po yung talagang may marites. Natural, pero hayaan na natin. Opo, yun na nga po. Ayan na lang natin. Wala namang mawawala eh. Amen. Diba? Amen. Sige, magmarites sila ng magmarites. Oo. Para sila, sino ba? Sila rin naman ang magkakasalan. Hindi naman. Oh, may tanong ako pa. Marites, eh. Ang tanong ko sa iyo, Ate Merly, halimbawa minarites ka, magagalit ka ba? Siyempre po. Kasi po minamarites ko eh. Pero ayun nga po yung kadalas nga po yung sinabi ko sa iyo. Kung minamarites naman ako sa ngayon. Tama yung sagot Hindi na mo. po ako nag-uusga sa kanila eh. Tama yung sagot mo na magagalit ka. Opo. Pero may payo ako. Sige po. Pakinggan niyo ang payo ko. Halimbawa ako minarites. Uy, si pastor may babae. Diba? Opo, opo. Hindi ako magagalit. Alam niyo kung bakit? Hindi naman totoo. Nakuha ba? Opo. Hindi naman totoo. Ba't ako magagalit? O halimbawa naman, si pastor ng babae. Hindi na naman ako magagalit. Bakit? Totoo naman. Nakuha ba? Nakuha ba? Totoo naman ang babae ako. Ba't ako magagalit? So ang gusto kong ipakita rito, alisin natin ang galit. Nakuha ba? Kasi hindi naman totoo. Wala ka pang kaaway. Nakuha niyo? At sila, hahatulan sila ng Diyos. Hahatulan kasi nagmamarites. Nagsisinungaling. Alam niyo ba ang hatol dyan sa impyerno? Mga sinungaling. O, pakibasa na. Pahayag, Pahayag 21:8. ah, O, memoryado niya na. Sige. subalit para sa mga taksil, mga duwag, mga gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, at sa lahat ay mga nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling. Sinungaling. Ang magiging bahagi nila'y sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre, at yun ang ikalawang kamatayan. O, kita niyo? Di ba? Ang liwa-liwanag. Sinasabi ng Bible. Mga sinungaling. Dadagdoon yan sa impyerno. Kaya hayaan mo na kasi ikaw, save niya kayong dalawa. Kaya, ang sasabihin nyo na lang, Lord, patawarin niyo po sila. Hindi nila alam ang kanila. Malimit na nga lang po sinasabi ngayon. Ganyan na lang. Kayo na po ang bahala sa kanila. Amen. Kaya pareho kayo na dalawa. Kasi parang Yung testimony mo, sa siya, pareho kayong dalawa. Mayroon ba tayong 10 minutes? Mayroon ba tanong sa pinag-aralan natin? Naniniwala na ba kayo, Ate Lani, na anytime na bawian tayo ng buhay sa langit ang tungo natin? Naniniwala ba kayo na hindi sa paggawa ng mabuti para mapunta ka sa langit? Pero tamang gawin natin ang mabuti. Pero para ma-save, para sa langit ang punta mo, hindi mo kailangan si Kristo, mali. Diba? Sinabi ko, ibigay mo na ang kayamanan mo lahat, lupain mo, bigay mo sa tao. Pag wala kang pananampalataya kay Kristo, impyerno ka pa rin. Tama pa ba? So, ang napupunta sa langit, believers. Ang mapupunta sa impyerno, unbelievers. Yung hindi pananampalataya kay Kristo. Ganun kasimple. O, mayroon ba kayong katanungan? Thank God nga na narito kayo. Marami pa akong ituturo. Dahil may oras pa. Ako naman po sapat na po yung narinig ko sa inyo. Thank God. So, At ako naman sumasampalataya naman po. Di save ka. Oh, save. Pero dati hindi mo alam kung sa langit ang tungo mo. Pero ngayon, sigurado na. Hindi, kanina tinanong ko kayo, paano mapunta sa langit? Sabi mo, gumawa ng mabuti. Ayan, kuwan ako. Sharp, kahit ako 72 years old, sharp ako, tinatandaan ko yung mga sinasabi, yung biniligkas. O, baguhin mo na yun. Hindi ka naligtas sa paggawa ng mabuti.
naligtas ka sa pananampalataya Sa pananampalataya. kay Jesus. At kung nananampalataya ka kay Jesus, magsisimba ka linggo-linggo. Nakuha niyo? Kahit saan ka magsimba. Basta si Kristo ang Diyos. Yes po. Kahit saan. Kasi hindi naman ako yung, uy, dito kayo sa amin. Hindi ganun. Ang importante sa akin, kasi ito, liliwanagin ko na. 3 lang ang itinuturo ko. Una, salvation. Ituro ko na ngayon. Pero hindi nyo pa yan mauunawaan. Uulit-ulitin ko yan sa inyo. Kasi papasok pa rin sa isip mo, naka-inject na yan para kang computer naka-program na para maligtas ako, gumawa ng mabuti. Naka-program na yan Kaya kung aatin ka lagi dito, kukulitin ako. Ito, kulit na sila, nakukulitan na sila sa akin. Dahil nandoon pa rin sa huli, ang gumawa ng mabuti. Hindi masama ang gumawa ng mabuti. Ha? Tamang gumawa ng mabuti, pero hindi mo siya pwedeng gamitin para mapunta ka sa langit. Di ba? Okay. Salvation ang una kong tinuturo. Dito na lang ako para malapit-lapit. Saka nakaharap ako sa lahat. Okay. Salvation po ang una kong tinuturo. Pangalawa, ang itinuturo, ang buhay mo aabutin ng 120. Yan ang gusto nila. Huwag tayong maniwala sa hearsay. Hearsay na naman, sabi-sabi, yung Colossus chapter 2, na ang buhay daw natin ngayon ay 60 na lang, 70. Bagamat, totoo, maraming namamatay. 40 patay na, 50 patay na, mga artista pa. 60 patay na, 70. Totoo yan. Pero ang gusto ni Lord, 120, pakibasa, Genesis chapter 6, verse 3. Nasa Bible. Pakibasa po. Chapter 6. Genesis chapter 6, verse 3. Kung ilang taon ang gusto ni Sinabi Lord. ni Yahweh, hindi ko ipahintulot ang mabuhay ng habang pananampaw sapagkat siya'y makalaman. Hindi na makalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Sabi niya, sabi ng God, nagsisabi nila itong mga taong makasalanan na. Kaya hindi ko na sila palalampasin sa 120. So, yun ang gusto ni Lord, 120. O, matanong ko na naman kayong dalawa kasi kayo lang tinatanong ko kasi ito tapos na yan Tatanong ko na yan. O, Ate Lani, ang gusto ni Lord, 120. Ikaw, anong gusto mo? Good. Good. Ate Merly, Siyempre po. good. Yan po. Proven Kaya lang, para abutin ang 120. Ano yan, sa totoo lang, Merly, Alani. Kami ni Ate Lynn, no? Nag-uusap kami. 101 na sa iyo. Ako nga po, kasi po, yung mister ko namatay ng 81. 81. Sabi ko sa isip ko, lumampas lang ako ng 81, masaya na ako. Kumbaga po, lalampasan ko Yes, lang. champion ka. Ayun po. Natalo mo Kasi siya. yun po yung hinihiling ko. Yes. Sabi ko, "Lord, namatay yung asawa ko ng 81. Sabi ko, kahit na ako maging 85 na lang, pwede na. Yun po, sana. 85. Yes po. Pero wag naman 85 sa ngayon kasi baka narinig niya ako. Totoo yan. 100 na lang. Lord. Yun. 101. 101. Alam mo kung bakit? Ang 100, hindi mo matatanggap yung 100,000. By 1 year processing. Kaya dapat mamatay tayo sa 101. Kami ni Ate Lady, payag na kami. 101, masaya na kami. Di ba? Oh. Pero gusto ni Lord, 120. Kaya lang, sabi ko nga, ang lupa na ako. Oo, ang gusto ko na nga. Baka nakapang-person tayo eh. Ako yung lupa. Kaya kawawa naman mag-aalaga sa Yes akin. po. Kaya 100 ba? Si Enrile, 100 na rin. Malakas pa. Oh, di ba? Hindi ka ba nagcha-challenge niya? Magaya mo si Enrile. Senator Enrile. Nakita niyo na. Tumanggap ng 100. Oh, kaya mababasa natin sa Hebreo chapter 9
9:27. Sabi po dyan, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So, itinakda tayo. Tanongin ko kayo, review. Kailan kayo tinakda? Anong taon? Ate Lani? Kailan kayo tinakda? Kailan kayo tinakda para mamatay ng Diyos? Ano po, 100 na lang po. Oo, yun. 120. Kaya lang, kahit Kasi ano, po nasabi ko na dagdagan mo ng isa. Sige po, Lord, 101 daw. Okay. Oh, di ba? Oh, may gagawin po tayo para ma-maintain ang 101. Basahin natin sa Mark chapter 12, verse 31. Or Mark 30 and 31. chapter 2. Para mabilis kasi may oras na. Oras na. Ang sabi po doon, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Ibigin daw po natin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Mahalin. Pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na kagaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Okay. Mahal mo ba ang sarili mo? Yes, naman po. Matilani. Lahat ba ng ipinagbabawal ng doktor sinusunod ninyo? Paano ba? Lahat ba ng ipinagbabawal ng doktor na pagkain sinusunod ninyo? Ay, hindi po. Hindi. Paano kayo hahaba ang buhay? Eh kasi po minsan meron yung kung ano yung masarap, pinagbabawal din eh. Pag ang masarap daw, pambabata, maagang Kaya po. namamatay. O paano aabutin nyo ang 101? Ang sabi, ibigin daw natin ang ating sarili. Mahalin natin ang sarili. Sa madaling salita, ingatan. Ang bawal. Pag hindi mo iningatan, hindi mo abutin yung gusto mo. Kasi what is your belief? It will happen to you. Sabi sa Hebrews chapter 11, 1, sabi doon, tayo may pananalig kung magtitiwala tayo mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. So kung aasahan mo ating merely ating 101, mangyayari ito sa iyo. Pero ingatan mo. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 29, according to your faith, let it be done to you. What is your belief? It will happen to you. Kung ano ang paniniwala niyo, mangyayari yan sa buhay niyo. Kaya ngayon, paniwalaan niyo na kayo ay sa langit ang tungo. Anytime nabawian ng buhay. Pero hindi pa ngayon. 101. 101. So, apat na tayo, Ate Lene. 101. Paniwalaan niyo yan. Mangyayari. Pero, mahalin niyo ang sarili. Ingatan niyo. Naruwa ba? Okay. O, dahil mayroon ba kayong katanungan? Dahil oras na? Ako po, eksakto sa oras eh. Alas 4 na. Ayun nga po, Pastor, paano sabihin yung schedule niya sa kanila. Ano? Anong schedule? Yung sa church. Yung kung pagtan- kaya, yung Redes, yung gano'n. Ito naman, hindi naman namin kayo pinipilit. Ang sa akin, kung gusto nyo lang talagang matuto, dito lang muna sa Bible study. Ngayon, kung mahal nyo si Lord, di ba sabi ko, love the Lord. Kung mahal nyo si Lord, pwede kayo magsimba sa amin, welcome kayo tuwing linggo. Ngayon, kung busy kayo dahil linggo yan, maraming benta, meron tayong Huwebes ng alas 6 ng hapon o gabi, 6 hanggang 7:30. Makakarinig kayo ng salita ng Diyos. Pero hindi ko kayo pinipilit. Gusto ko yung bukal sa inyong kaluluwa. Na, kasi ang nag-uudyok sa inyo, hindi ako. Ang mag-uudyok sa inyo, si Lord. Gawin nyo. Kaya ito, hindi aksidente. Hindi aksidente na nandito mga tinanong. Nandito ka natin nandito. Plano ni Lord ito. Kaya ka nakarating dito. O napapakinggan nyo ba yung tinuro ko sa inyo? Sa iba? Aminado siya. Hindi. Diba? Pero simple. Diba? Kaya tingnan nyo ako. Baby face pa, 72 na. Sabi po ni Carlo dati nung ano namin kayo makita, nasa 30 plus ka lang daw Oh, po. pero naman. Sabi ko, bata pa. Sabi niya, hindi mo alam yun sa, ano daw, basta daw, experience ka daw, ganito. Tapos alam, 72. Si Lord, pinababata. Para abutin ko yung 100. Diba? Ay, pala ako, kailangan pabatain niya kung kasi 60 na ako. Pero mo muna akong 45.
Totoo yan. Mangyayari yan. Totoo. Basta tutuhanin nyo lang si Lord. Pag nangako kayo kay Lord, magsisimba na ako, sundin nyo yan. Basta kay Lord, gawin ninyo. Kaya nga, di ba, mahalin natin ang Diyos. Okay, kung wala, tayo po ay manalangin na. Lord, maraming salamat po sa hapon ito na meron pong dalawang kaluluwa na nakarinig po ng iyong mga salita. At patuloy po nga namin na pag-uusapan na sila ay laging dumalo sa gawain ito na upang sa ganun po ang higit na mahalaga yung utos po ninyo sa Matthew chapter 28 verse 19 nang sabi po ninyo, umayo kami, gawin niyo alagad po ang lahat ng bansa at bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At ngayon po, hindi ko pa naituro sa kanila na para sila maligtas ay tanggapin ka po bilang Panginoon at tagapagligtas. At higit sa lahat, mabautismohan din po. Kaya naniniwala ako, Lord, na kayo po ang nagpadala sa dalawang ito, sa tahanan ni Ate Lenny. Hindi po ito aksidente na upang sa ganun po, Lord, maalaman nila na mayroon palang buhay na walang hanggan sa langit sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya kay Jesus Cristo. Kaya ako po ay nagpupuri ng pagpasalamat at alam ko, Lord, na kapag itong dalawa ay tumanggap na sa inyo at nabautismohan, sila na ay kompleto. Complete na po at magiging mga anak po ninyo sila katulad namin. At kapag kami ay katulad namin ng mga anak mo, ay nakikita po namin na kami ay pinagpapala. Na-prove po namin to ni Ate Lenny na kami ay pinagpapala. Kaya lahat ng naririto na nananampalataya sa iyo, pagpapalain po rin ninyo sila. Hindi lamang sa pinansyal, ang higit sa lahat, yung fruit of the Spirit na mababasa sa Galatia chapter 5 verse 22 and 23 na mayroon na po kaming pag-ibig, mayroon naming kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kalinahunan, katapatan at pangsiyam ay pagpipigil sa sarili. Yun po ang tunay na good works. Na kapag sabi ko nga na kapag nagagawa na natin itong fruit of the Spirit, hindi na kami ang siyang naigawa nito. Kayo, Lord, ang gumagawa sa buhay namin. At patuloy po ako lumalapit sa inyo. Ang kagalingan po ng mga kapatiran na mayroon po sa aming mga karamdaman katulad ni Ate Dam, patuloy po kong ilalapit sa inyo, si Ate Lenny, si Ate Cynthia. Kayo po ang Jehovah Rapha. Kayo po ang dakilang manggagamot. Alam ko po na sa iyo'y walang imposible kasi kayo ang makapangyarihan na Diyos. Kaya akin po idinudulog sa inyo na gumawa ka po ng himala sa tahanan ito at upang sa ganun mahayag ang iyong kapangyarihan na ang pinagpagaling sa mga kapatid namin ito na may karamdaman ay walang iba, kayo po sa pamamagitan ng aking kahilingan. Yan po ang aking panalangin. Sa pagdalangin, ay binibigay ko po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Okay, maraming salamat po. Lani? Okay, aalis. Pag-pipray mo yung pareho sila ng hanap. Okay.